malaman kung kayo ay nasa kalagayan, kung kayo ay babalik pa sa sariling bayan natin, sa sariling bansa natin, sa Pilipinas, or talagang dito na kayo, hindi na kayo babalik ng Pilipinas for good, kung dito na ba talaga or magpo-for good pa rin sa Pilipinas. Para sa akin palagay, sa aking today's video, guys, sharing tayo, share tayo ng opinion base sa aking mga pinaplano sa buhay, kung ano nga ba yung aking goal, ano nga ba yung in the future, like I would say after 10 years siguro, another 10 years, parang gusto ko nang for good bumalik na ng Pilipinas. So sana magustuhan nyo yung ating topic ngayon. Gusto ko lang din kayong tanungin through pag napanood nyo itong aking video, pwede kayong mag-comment kung ano rin yung sa tingin nyo or opinion bilang subscriber or bilang magiging audience ko or sa makakapanood ng content na ito. Gusto kong gawin ng content na ito dahil sana may makuha tayong aral at sana ay may makuha akong opinion, or kung sa tingin nyo, kung sa palagay nyo, kung kayo ikaw, kung kayo ay ako, ano ba ang mas maganda or ano ba ang mas nararapat kung kayo ang nasa aking kalagayan. Gusto kong mag-share or humingi ng opinion, or sa pamamagitan ng pag kayo ay mapanood nyo ang aking content na ito, ay may makuha akong aral or advice. Yan. Maraming salamat mga kauragot, mga ka-idol, mga kaibigan. Kung kayo may ay magustuhan nyo ang aking mga sinasabi or ang aking gustong iparating sa inyo, or ang aking pag-share or
sabihin na natin hihingi lang tayo ng opinion kung kayo ay ikaw ay kung kayo ay ako na bilang nandito sa Canada, bilang isang Canadian citizen, kung ano ang gagawin nyo, or kung kayo ba ay babalik pa rin ba ng sariling bansa natin, babalik pa ba ng Pilipinas, kung sa tingin nyo kung kayo ay nasa kalagayan, nasa katayuan ko. So yun nga, habang driving tayo, naka mounted naman ang aking phone. So don't worry guys, mga idol, mga kaibigan ko, ako ay nagpe-film, nagpe-video, at ako ay naka-focus pa naman sa ating pagdadrive. Gusto ko lang na malaman kung kayo ay nasa kalagayan ko, kayo ay babalik pa ba sa sariling bayan natin, sa sariling bansa natin, sa Pilipinas, or talagang dito na kayo, hindi na kayo babalik ng Pilipinas for good, kung dito na ba talaga, or magpo-for pa rin sa Pilipinas. Para sa akin palagay, sa aking opinion, or sa ang gusto ko na yung goal ko talaga, maybe sana matupad mga 10 years pa from now, gusto kong mag-forward sa Pilipinas. So 10 years from now, talagang siguro malawak o mahaba-habang panahon pa rin yung isang dekada na paghandaan ang pagpo-forward sa Pilipinas, bumalik. Pero syempre, dahil nandito na rin tayo, nandito na rin ako sa Canada, hindi ko pa rin tatalikuran ang pagiging Canadian citizen ko. Dito, ang gusto lang mangyari sa katayuan ko ay I let my children to establish or makapag-puntar din sila sa kanilang buhay, at siguro sila talaga, dahil dito na nga siya lumaki at dito na rin pinanganak, siguro 95% or 90% dito talaga sila sa Canada for good. Tsambahan na lang, kumbaga isang lottery na lang kung mapipilit ko sila or makumbinsi ko sila na tara balik tayo ng Pilipinas, dahil nga dito na sila lumaki at dito rin kasi sila pinanganak. Ayan. So siguro sa akin, on my side, masasabi ko talaga na gusto kong mag-for good sa Pilipinas. Gusto ko pa rin na bumalik ng Pilipinas. Pero syempre magiging happy nga yung sitwasyon, dahil nga tulad ng sabi ko, 90 or 95% yung mga anak ko talagang dito sila magpo-for good. Kaya ang gagawin ko, mga idol, mga kaibigan, ganong-ganong na lang, patawid-tawid na lang. Tapos pag gusto kong makita, total Canadian citizen naman ako, ay babalik ako dito sa Canada. Halimbawa, summertime or pag winter time, pwede kong gawin sa Pilipinas. Pero ang pinaka-goal ko nga doon ay kailangan meron tayong may pundar or magandang investment na tinatawag para sa sarili ko, sarili na natin, na kahit retired na tayo, retirado na, ay talagang may pagkukuhanan pa rin tayo or magiging source of income. Ayan. So yun talaga guys yung pinaka goal ko, na sana from now 10 years more ay matupad or ipagkaloob sa akin ng ating mahal na Panginoon, na matupad yun through sa pagdadasal and tiwala, at maging tuwid tayo, maging tuwid kung ano man yung gustong lakbayin
patungo sa gusto sa buhay or goal nga sa buhay. Tulad nga ng sinasabi kong gusto kong mag-forward pa rin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi guys, sa totoo lang, iba ang pakiramdam. Kaya nga sabi ko, pag nag-forward ako, kailangan talaga may investment tayo para kahit paano, kahit nasa Pilipinas tayo, ay may tatawid pa rin natin, may susurvive pa rin natin yung ating mga needs. Siyempre, retirado na nga, hindi tulad ngayon na may trabaho tayo. Yeah. And sa tingin ko naman guys, mga idol, mga kaibigan, kung magpupugod ako sa Pilipinas, iiwasan na rin, mababawasin rin yung aking mga liabilities, yung mga gastusin. Yan, nasa highway na tayo. Compare ng talagang manirahan ng diretso dito sa Canada. Kasi syempre yung magkaiba yung gastusin eh. Pag nag-convert tayo ng pera ng Pilipinas at saka pera sa Canada, ang value kasi ng pera ng Canada pag tayo ay nasa Pilipinas ay malaki, kaya angat pa rin. Kaya nga sana pala rin tayo or pagkaloob sa pamamagitan ng tiwala sa sarili at maging magkaroon tayo ng inspirasyon para ipagpatuloy kung ano man yung ating gustong mangyari sa buhay, like kung ano nga yung goal natin na lalakbayin. Ayan, tiwala at kaunting sipag pa rin. At syempre samahan na rin natin ng dasal at tiwala kay God. Tiwala kay God na importante. Yan. Nasabi ko na gusto kong mag-for good sa Pilipinas dahil dito kasi since nung dumating talaga ako dito sa Canada, yung kumbaga yung environment ko, yung naging kagawian dito talaga, to be honest, mahirap mag-Canada. Mahirap guys, mga kaibigan. Pwede kayong maiyak sa totoo lang. Akala ng mga tao sa Pilipinas, ng mga nasa Pilipinas ay madaling mag-Canada. Akala nila ay madali, magaan, madaling kumita ng pera. Pero nagkakamali po tayo dyan. Yung mga taong nag-iisip ng gano'n, nagkakamali po tayo. Kaya ako nagbanggit na ang manirahan dito ay kaya ako nabanggit na pwede kayo maiyak sa totoo lang. Dahil ang hirap talaga. Alam mo yung tipo na trabaho bahay. Dahil kung hindi tayo magkakayod kalabaw, kung hindi tayo magsasakripisyo or magsisipag, talagang hindi tayo makakaipot kahit papaano ng kaunti. Talagang kung meron man tayong mga project tulad niya ng sinasabi ko sa Pilipinas, kumbaga naging multiply yung ating gastusin dahil nga meron tayong project sa Pilipinas. Dahil balang araw, tulad niya ng sinasabi ko, yung for good, kailangan ng umpisahan. Hindi po pwede na magpo-for-good ka sa Pilipinas na wala ka pang naipupuntar or wala ka pang investment. Kaya napaka-importante yung tulad ng sinasabi ko na tiyaga, magtiis para kung gusto natin marating kung ano man yung gusto mo, yung binibiti natin sa buhay. Tulad ng sinasabi ko, magtiis muna, tiyaga dahil kaya sabi ko, kung alam nyo lang guys, pwede kayo maiyak dahil dito talaga kung ano man yung mga naranasan ko sa Pilipinas na kahit simpleng buhay,
simpleng buhay, pero kung anong meron ka, masaya ka na. Hindi ko yun nararanasan dito sa Canada, guys. Yan. Dahil dito nga, puro trabaho, bahay, trabaho. Tulad nito, guys, papasok ka ng maaga, aalis ka ng bahay, madilim. Tapos, makakauwi ka ng bahay, madilim na rin. So, grabe. Bahay, trabaho, yung cycle, yung nangyayari, yung rotate sa buhay. Kaya, ito, sinasabi ko na gusto ko mag-focus sa Pilipinas dahil sa Pilipinas talaga iba pa rin yung, alam mo yung culture na mga normal na tao, mga simpleng tao, pakontento ka kung anong meron ka, maging masaya ka. So alam mo yung feeling na gano'n, yun ang namimiss ko, kaya gusto ko mag-focus talaga sa Pilipinas. At magagawa ko yun, guys. Yun na nga yung kailangan may pundar, yung investment para yung mga needs natin habang tayo ay tumatanda o pag tayo ay retirado na, ay may mapagkuhanan tayo ng needs natin, kung ano yung mga kailangan financial, suportado tayo. At ang sarap manirahan sa Pilipinas, lalo na syempre nandyan tayo nagmula. Hindi ko kakalimutan ang Pilipinas, guys, kasi alam ko talaga ang mga Pilipino masaya na, kontento, masaya sa normal na buhay. Ganun ang namimiss ko, guys, sa totoo lang. Kaya ito nakikita nyo, grabe, mga sakripisyo, pagpasok ka ng trabaho, sobrang lamig, lalo na pag winter, long hours, duty ka ng minsan 10 oras, mahigit pa. How come pa kung tulad ng iba dyan, 2 trabaho, pagka uwi mo sa isang trabaho mo, sa full time job mo, pahinga ka lang ng 1 oras, kalahating oras, tapos diretso ka na naman sa next job mo, sa second job, para lang ma-survive, maitawid, para lang maibigay natin kung ano yung needs natin, kung ano yung mga dapat pagkagastusan. Ayan. Kaya hindi ko pa rin pagpapalit, magpupugod talaga ako sa Pilipinas. So inuulit ko, from now on, sana talaga, in God to be through kay Lord, syempre iba pa rin yung nagdadasal tayo, humingi tayo ng guidance kay Lord para yung ating pag-iisip ay malinaw or maging tuwid. Yeah. So yun muna, guys. Sana sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na kayo sa akin and mag-like. Don't forget to put a comment, and kung ano man po yung pwedeng advice nyo, maraming salamat. Kung ano man po yung opinion nyo, maraming salamat. At maraming salamat syempre sa pakikinig. Kung ano man yung ating na-share or pinikwento ko about buhay Canada, about buhay winter sa Canada. So I really appreciate it, guys, mga kaibigan. Isang napakalaking bagay na makarinig ako or makabasa ako na maglagay kayo ng comment kung ano yung sa tingin nyo. Maraming salamat talaga. Kaya guys, sana pakisupport, and please don't forget naman to subscribe sa aking maliit na channel. Paki-subscribe para nang sa ganun ay makita ko po kung kayo po ay may tutulong, or true, alam ko may tutulong. Alam ko sa mga makakapanood dito, alam ko nasa Canada ako, baka iniisip mo mas angat ako sa kalagayan ko, sa sitwasyon ngayon kumpara sa inyo. Pero syempre mas angat kayo sa pamamagitan ng kaisipan, yung freedom sa sarili nyo, dahil nasa bansa kayong
masaya kung anong meron, anong pinagkakaloon, nakokontento kung anong meron, ang binibigay ni Lord. So, kumbaga doon kayo lamang sa amin, sa akin. Kaya maraming salamat mga kaibigan, mga idol, mga kauragot. Sana talaga ay mag-share kayo sa aking video ngayon, sa content na to, kung ano man po yung inyong masasabi or sharing, comparing two countries like Canada or Philippines, kung saan talaga mas magandang mag-go. Ako talaga mas pipiliin ko dahil proud, dugong Pilipino, at alam ko talaga na ang buhay kahit ano, kung simple pero masaya, malaya. So yun lang muna guys, maraming salamat.